Hi mga kaibigan, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ikatatlong linggo na tayo sa pangkaraniwang panahon, ika-26 na araw sa araw ng Enero 2025. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 1, 4 hanggang 4, 14 hanggang 21. Sa araw na ito, napansin natin na sa ating ebanghelyo ay maraming mga tao ang namangha kay Jesus. Dinadakila siya. Bakit? Dahil sa kanyang pagtuturo sa mga sinagoga, mga pagtuturo sa tamang pag-unawa sa kautusan. Masakit mag-isipin pero sa ating pangkasalukuyang panahon ngayon, parang marami ang nasisiyahan sa isang tao kung ito ay gumawa ng kasamaan. Halimbawa, pag ang isang tao ay pumatay, parang pinupuri siya. Kung ang isang tao ay gumawa ng hindi maganda, parang pinupuri siya. Masakit man isipin pero kakaiba na ang takbo minsan ng panahon. Mas binibigyang puri ng nakakarami ang gumagawa ng masama kaysa kilalanin ang mga taong nagsisikap na gumawa ng kabutihan. Gaya lang kay Jesus. Sa kanyang panahon, dahil sa kanyang mga ginagawa, dinadakila siya ng nakakarami. At dahil doon, naging paraan ito upang yung nasa kapangyarihan ay magalit sa kanya. Dahil nawala na sila ng mga taong naging masaya sa kanila at lumipat na ang lahat kay Jesus. Ginusto ba ito ni Jesus? Hindi. Bakit marami ang nasiyahan kay Jesus? Posible dahil damang-dama nila ang katapatan ni Jesus. Kitang-kita nila kung paano ito ni Jesus ginawa. Alam na alam nila na ang bawat kilos, bawat pinapahayag ni Jesus, dala nito ang mensahe ng kababaang loob, mensahe ng buhay, mensahe ng pag-asa, mensahe ng inspirasyon. Sana tayo, magsikap tayo na wag nating pairalin na ang kasamaan ang siyang maghari sa ating komunidad. Kilalanin natin ng mabuti kung ano ang tama at kung ano ang mali. Alamin natin ang mga pangyayari upang sa gayon ay alam natin kung ito ba ay kailangang kilalanin o hindi. Mayroon tayong kakayahan na humusga. Humusga base sa kabutihan na tinuro sa atin ng Panginoon. Sana maging instrumento tayo lahat nito, mga kapatid. Maging instrumento tayo na sa pamamagitan ng ating pagpapangaral ng kabutihan, makilala ng lahat na ang Panginoon ang siyang naghari sa atin at siya ang dahilan kung bakit natin ito ipinapangaral. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat palagi sa likod ng mga pagsubok na aming nararanasan, na sa bawat kilos namin wala kaming ibang ipapangaral kundi ang iyong kabutihan. Amen.